Hi po, welcome po sa aking channel. Kung kayo po ay magsisimula pa lang gumawa ng page o professional mode sa Facebook, ay tandaan nyo lang po, ito nasa pie chart ko. 100% po, tuloy-tuloy ang progress nyo sa pag-angat dito kay Facebook. At kahit kayo po ay nakailang buwan na o nakailang taon na sa pagiging content creator at hindi pa rin kayo nakapasok sa algorithm, o nakapasok na kayo noon, pero nawala na naman kayo bigla na namang tumigil yung reach nyo at unti-unti na lang pababa na. Dapat nyo rin po itong panoorin dahil baka may maling content na kayo na nagawa na nakaapekto sa rekomendasyon ng profile, page o ng content ninyo sa Facebook. Kaya without further ado, let's get started. Itong 10% lang na nasa portion ng aking pie chart ay walang iba kundi si engage to engage. Yung kumbaga sinasabi nila na engagement is the key. Yung makipag-engage tayo sa ibang content creator. Yakapan, hilaan pataas, follow to follow, etc. Bakit ito naging 10% lang? Di ba sabi nila engagement is the key nga? Ito ay 10% lang dahil hindi naman talaga ito organic. Pwede siguro sa mabilisang pagdagdag ng mga followers hanggang maabot mo yung 5K. Pero pag naka 5K followers ka na, ay tigilan mo na ito. Dahil in a long run, bababa rin ulit yung mga reach mo, impressions at views, at hindi naman sila kasi organic followers mo talaga. Tama? Okay, proceed tayo. So, ditong pinakamalaking portion ng aking pie chart ay si original content, which is siya talaga yung 50%. Dahil ito talaga ang malaking kontribusyon na kung marerecommend ba ang video mo o bakit hindi nare-recommend ang yung video at hindi rin nare-recommend ang yung page, ang profile. Pag sinabi kasing original, ibig sabihin talaga organic, authentic yung ginawa nating content. Dapat genuinely gawa natin. Pwede naman ding mag-reuse ng content ng iba, pero dapat may ginawa kang complete modification bago mo ito i-upload. Ano ang ibig sabihin ng complete modification? Ang complete modification, ito ay binago mo yung idea ng video, pwede. Binago mo yung voice over, may trimming, may cutting, may cropping, may editing, or may dinagdag ka something sa content ng video para maging sayo. Which is mahirap, pero inaalaw naman yung mga ganon. So ito guys, ito yung dapat tandaan natin kapag nag-upload tayo ng mga videos natin. Ginawa ko na lang step by step para at least alam ninyo kung bakit hindi gumagalaw yung mga videos nyo, bakit hanggang friends nyo lang yung naabot ng reach nyo. Number 1, mag-upload lamang gamit ng Meta Business App. Bakit ko sinabi na dapat Meta Business App lang? Kasi dito mo lang kasi makikita na bago mo i-upload yung video, malalaman mo kung may copyright claim ito o wala. So kung may copyright claim, kahit ganito pa yung nakalagay or kahit ito pa yung nakalagay, wag mo nang ituloy. Tried and tested ko na yan. Pag ganyan kasi automatic, hindi ka matitigil agad yung recommendation. Yung page mo, yung profile mo, hindi na marirecommend agad dahil meron ka na agad unoriginal content ang tawag dyan. So dapat iwasan natin yan. Kapag kasi nag-direct lang tayo, ito yung format na ginamit natin, dinirect lang natin. Ang mangyayari kasi wala kasi itong copyright, hindi natin nalalaman kung naka-copyright ba o hindi. Basta-basta na natin na-upload. So hindi talaga to pwedeng gamitin. So dapat dun tayo sa Meta Business Apps. Number 2. Kung may copyrights ka, kahit pa ganito yung nakalagay nun, na hindi daw maapektuhan yung visibility, yung monetization, or yung page mo, copyright pa rin yun. Matatawag pa rin yung unoriginal content at automatically hindi pa rin yan i-recommend ni Facebook, yung page mo, yung profile mo, or kahit yung content na yun, specific content na yun. Number 3, iwasan mag-post ng mga aksidente, balita, health information at mga violence. Yung mga sunog-sunog, yung mga bagyo-bagyo na yan na ipopost natin sa page natin, iwasan natin yun kasi automatic yun, magiging flag content yun.
hindi yun i-honor ni Meta as right information, kasi dapat galing lang talaga yan sa mga license na magpahayag ng mga ganyan. So kapag sa atin yan, i-delete natin yan kung may mga content tayong ganyan. So hindi kasi yun pwede talaga. Number 4, iwasan gumamit ng mga copyrighted music o instrumental music na hindi mo naman nakuha sa Facebook library. Tapos, iwasan din natin kumuha ng mga free sound o audio library doon sa YouTube, tapos i-upload natin sa Facebook. Hindi po pwede yun. Dapat, sa Facebook library mismo tayo kukuha. Kung sa tingin nyo, may mga nagawa kayong ganito na video, ay i-delete nyo na lang, kahit sayang. Sige lang. Ito, ang maganda naman kasi yung ma-recommend tayo ni Facebook para tataas yung reach natin. Then later on, magbabiral yung mga videos natin. Pero paano ba natin malaman kung nakapasok na tayo sa algorithm? Ito po yung palatandaan. Tingnan nyo po. Pag marami yung non-follower sa follower na nire-reach ni Facebook, ibig sabihin, nasa algorithm na tayo. So tuloy-tuloy lang yung ginagawa natin ng paggawa ng mga original content. So yun. Kung bago lang po kayo dito sa aking page, paki-click po yung subscribe at saka pahit na lang po na notification bell. At paki-follow na lang po rin yung Facebook page ko. Salamat po. Okay, proceed tayo dito sa pangalawang pinakamalaking slice ng ating pie chart. So, itong 25% na slice na to, ang tinutukoy dito is si video quality. Dahil sa video quality rin, nakasalalay din dito ang rekomendasyon ni Facebook. Kasi kapag low quality, mali yung ratio, hindi ito marirecommend. Hanggang sa friends mo na lang din ulit. Ang video quality kasi na gusto ni Meta ay dapat 720 pixel. Ma-Facebook Reels man yan or ma-long form video, 720 pixel lang. Pwede namang 1080 pixel, pero i-convert pa rin yan ni Meta into 720 pixel. Tapos ang valid ratio ni Facebook Reels is 9:16. Ang valid na ratio ni Facebook Reels. Tapos yung valid ratio naman ng ating long form video ay pwede siyang 9:16 kasi may mga gumagamit na ng mobile, minsan sa mobile na nabubrowse. Pwede ring 16:9 which is pang TV tsaka pang PC, at pwede ring 1:1. Okay, so yung valid length naman, yung valid length ng video, yung valid long ng video is sa Facebook Reels, pwede 3 seconds short to 90 seconds long. Sa Facebook Reels yan. Tapos sa long form video naman, 60 seconds yung pinaka mababa niya dapat. Sabi ni Facebook, sa 60 seconds lang siya nagbibigay ng mga long form in-stream ads para maganda yung monetization ng ating in-stream ads. So, proceed tayo sa pinakahuli. Ito yung pinakahuli natin is 15%. The last but not the least sa aking pie chart. Walang iba kundi si hashtags. Ito si hashtag naman kasi, simple lang ito pero napakalaking tulong ito. So, sa paggamit ng mga angkop na hashtags para sa mga napili nating niche, pwede niyang i-line up ang ating mga videos sa mga prospects na pwedeng magustuhan ng ating content. Example, kung funny videos yung ginagawa mo, humanap ka ng mga funny videos, tingnan mo yung mga ginagawa nilang content, tapos yung mga hashtags na ginagamit nila, yung mga common hashtags na usually na ginagamit nila, gamitin mo rin sa paggawa ng mga funny videos mo doon sa description mo. Kasi nakakatulong yun para i-relocate yung mga video natin, ipe-place doon sa mga related videos na kung saan may mga tao na yun yung mga gusto nila. Kaya doon yung nire-recommend ni Facebook. At higit sa lahat pala, yung Facebook page mo or yung profile mo, gawan mo ng sariling hashtags. Kasi kapag
At first, wala pa yung fewer than 1,000. Pero kapag nakagawa ka ng mga 30 videos, ganyan, or 20 videos, may makalagay na yan doon na, like for example sa akin, hashtag KaimiTV, meron na nakalagay na fewer than 1,000 posts. Kasi ando na yung, klaro na yung channel ko. So, mas madali na siyang ma-search. So, kung na-memorize nyo po lahat ng mga sinabi ko mula umpisa, ay siguradong 100% tuloy-tuloy ang progress ng inyong pag-grow ng reach nyo, impression, tsaka yung mga reactions. And also, may tendency na hindi pa aabot ng isang buwan, mamomonetize na kayo kay Meta. Ay sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at paki-follow na lang din po yung Facebook page ko. Para naman po, tuloy-tuloy ang ating pag-share ng mga ating mga nalalaman at saka makatulong din po sa inyo para mabilis kayo makapag-monetize. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa kung ano yung niche na gusto nyong gawin, kung gusto nyong humingi ng idea, gusto nyo pong humingi ng mga gusto nyo pong humingi ng advice, handa naman po akong tumulong. I-comment nyo lang dito sa comment section, handa naman po akong tumulong at so, yun lamang po, maraming salamat.